Inay Tart! Carlos! Hello, mga sweetheart! Hi, mga sweetheart! So, eto na. Nako, as requested. Ang dami-dami nagre-request nito. Si Mimi, si Ruby Ariola, si Leody, yung mga lagi ko natatandaan kasi lagi sila nagko-comment sa aking mga vlogs. Eto na, as requested. Welcome to my home! Huwag niyo ako i-judge siya dahil sa mga makikita niyo sa bahay ko. Eto na yung pwede ko ipakita sa inyo. Normal na tao po ako. Oo, totoo yun, artista ako. Pero pagdating sa bahay, sex bomb dancer po ako. Ayan na, sex bomb. Pak, pak, pak! Hindi, kaya ako nakamedyas kasi masakit po ang tuhod ko at saka yung talampakan ko. Alam nyo na, pag umiidad ka, as a 51-year-old stunner, ganun talaga, marami kang nararamdaman. At ito lang yung tunay na get up ko pag nandito po ako sa bahay. Short lang, minsan nga pag walang camera. Pero hindi nyo yun makikita, syempre. At syempre, ito po ang aking bahay. At mamaya, iikot ko kayo ng bonggang-bongga. Naku, sana huwag nyo ko i-judge. I'm a typical Filipina nanay na maraming bubot, marami akong kinikip na at saka sentimental na tao po ako. Kung kayo ay minimalist, huwag nyo ko i-judge dahil itong mga bagay na nandito po sa bahay ko, importante po lahat ito sa akin. Medyo magulo. Minsan, pag magulo, mas lalo ko siyang naiintindihan. Yung magulo yung sapatusan ko, pero alam ko kung saan kukuhanin, yung mga ganyan. Sample, ito yung table ni Tart. May pampahugas nga ng Kifi, oh. Hello, Kifi! So, ito yung mga kabubukas ko lang na parcel na nandito pa at i-distribute pa lang kung saan lalagay. Kung ano-ano po, kadalasan ang nandito, ito, script, kagaya nito. Script sa Vice Comedy Club, ayan yung mga ginawa, naayos ko pa lang po. Kung yan, hindi nyo naiintindihan, di wag nyo panoorin tong video to. Pero makikita nyo na po ang buong bahay ko. So, total naman, nandito na tayo sa sala. Nako, ito yung ating, ito po, double purpose to, bukod sa sopa. Minsan, nagiging higaan ko, dito ako natutulog, ganyan. Tapos, syempre, gusto kong pasalamatan ang Silpol Joyce. Ito po, Silpol Joyce, this is custom made na silya na kung saan kasyang-kasya lang talaga. Ito, may pangatla. Para gusto mo, minsan dito ako natutulog, ganyan. Kasi nanonood akong TV para akong matanda. Nanonood ng TV bago matulog. Tapos minsan nakakatulugan ko na ganyan. Yan. Tapos dito yung mga pusa-pusa ko, ganyan. Tapos ultimo blinds, ganyan. Ito, matatanaw nyo rito ang aking parking. Ay, ang dumi ng glass. Sorry, di pa ako nakakapagkuskus ng glass. Oo. So mamaya makikita nyo yung aking parking space. Isa lang naman ang sasakyan namin. Actually, gusto na namin siyang i-let go. Siguro in time, ibibenta na namin siya. Gusto na namin siyang i-let go kasi gusto ko, honestly, pag nakaipon-ipon ako, gusto kong bumili ng van para kasya si mama, yung wheelchair. Gusto ko kasya yon, tapos kasya yung anak ko na 3 na nandito sa Pilipinas. Yung isa kasi nasa Oman. Tapos yung asawa ni Ping, tsaka yung apo ko. Gusto ko kasya kami. So, kapag nagkapera-pera tayo, pagbenta nito, kuha tayo ng van. I'm manifesting habang kaya ko pa pong magtrabaho. Sana supportahan nyo ko. Ang pinaka-best wish ko is matapos lang yung obligasyon ko sa mga anak ko. Alam ko hindi matatapos. Pero yung financial na masusuportahan ko sila, matatapos itong pag-aaral nila in 4 years time. So, graduate na lahat ang mga anak ko noon. So, kahit papano, mababalikan ko na yung ate ko naman asikasuhin ko, kapatid ko, tsaka nanay ko. So, syempre, part ng ating house tour natin ang ipakilala ko sa inyo ang aking mga anak. Ito na, tawagin ko na ang aking bunso na si Uno. Come on, Uno! Ito yung pinaka-introvert ang anak ko dahil kasi, okay sa kanya na kahit nag-i-exist siya lang. Basta alam niya lang na nandito kami. Ganun no, bebe? Pero ito ang aking bunso. 18 years old na. So, first year college siya. BSIT. Oo. Ayun ang proud ako sa mga anak ko kasi talagang brainy ito. Bago siya mag-college, top 1 ng Academia de Santa Marta. Wow. Scholar yan siya. Shoutout sa Academia de Santa Marta kasi inampo ng mga anak ko.
At talaga namang natutuwa sila dahil kasi doon ito nagtapos ng senior high. Ito yung gusto kong tanong na gusto kong sagutin mo ha. Kung halimbawa, mabubuhay ka ulit at you get to choose your mother. Ikaw pa rin pipili. Oy, hindi porkit nasa vlog naman tayo, anak. Bakit ako? Kahit naman bungangera ka, provide mo. Ay, grabe. Parang nung sa kanya galing yung bungangera, parang masakit. Simple lang naman ang hingin ko. Like, Yun lang, mabigay mo sa amin yung needs namin. kagaya ng Wala naman ang responsibilidad ng magulang, tapos turuan kami paano maging tao. maging tao. Kasi importante sa akin. Sabi ko nga, yung mga anak ko, they are born intelligent. I don't know why, pero sabi nila, ang genes daw na yan ay nakukuha sa nanay. Diba? Born intelligent, pero ang mas pinupush ko sa kanila ay ang pagiging mabuting tao. Kasi dumating kami sa punto na ang naging problema namin, yung pinipilit ko siyang magsimba. Diba? Na? Simba na ako, with, own will. With own will. Kasi dati parang, magsisimba tayo! Bilisan nyo na! Ngayon, na-surpass namin. Ako, kinongratulate ko itong mga anak ko. Dahil kasi after 2 years, hindi ko naman masasabi na depressed kami or down na down. We surpassed something na kung alam nyo lang, na hindi namin masasabing hindi namin masasabi ng tahasan. Siguro, pinagdaanan ng pamilya. Ngayon, okay na kami. Diba? Ako naman, magkaroon man ako ng mga anak, padadagdagan ko lang. Kayo pa rin. Kaya lang, syempre, ligate na si Mami. At saka alam mo namang single at wala sa priority ko ang makipagrelasyon. Tsaka 51 na po ako. Tumigil na tayo, for God's sake. So, ito is made, dapat tindahan. Ay, hindi man tindahan, parang showroom. Dahil di ba marami po akong produkto. Ngayon inaayos pa ulit. Mga tambak ni Tarte. Tambak ni Tarte kasi ito po yung mga pwedeng i-giveaway ko po on Christmas. So, binax ko siya para hindi nyo makita. Kasi baka sabihin ng iba, ay, para sa akin ata yun. Ganyan. Pag nakita nyo naman to, ito yung mga sombrero. Ayan. Tsaka yung mga ibang maliliit na bag. Pang vlog ko, ganyan. Ito syempre yung TV. 65 inches. Tsaka pinapanood yung mga vlogs ng mga kasama kong Bex. Tapos, vlog ko, Netflix, lahat nandito na po. Magulo, mga script ko nandito sa ilalim, makeups nandito. Kasi medyo maliit, nakita nyo naman, isang pasimano pa lang yung nakikita ninyo. Kasi ito na yung kainan. Nakakahiya. Ito yung kainan sa ilalim ng hagdan para madali kong makuha po just in case wala akong anak na kasama. Ayan ang mga wigs ko. Yung mga kiniklip-clip mo lang. Ayan siya. Sapatos, eto na yun. Pag nakita nyo, from pang winter to mga rubber shoes. Tapos ito yung mga heels. Ayan. Tapos ito yung mga accessories. Naku, huwag nyo yan i-judge. Kasi sobrang dami po niyan na kailangan tuunan ng pansin para ayusin. I did not fix it all kasi gusto ko makita nyo yung natural ko. Ayokong magrason ha, pero yun po yung totoo. Gusto ko makita nyo yung natural na ginagalawan ko sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Pusa, ayan, they're everywhere. I have actually 6 cats inside my house. Ito yung mga alaga ko, nagpa-purr sa akin, nagbibigay sa akin ng energy. Very spiritual kasi yung mga pusa. So, kung gusto nyong magkaroon kayo ng time na malaman nyo pag may sakit kayo, malalaman nyong may sakit kayo pag may pusa kayo. Siguro kung may 6 akong pusa, 4 ang nasa akin. So, ito, papakita ko yung pusa na kagagaling lang sa ospital. Ito lang. Katulad nito, ayan, siya po ay galing ospital. Siya ay 2 araw na confined. Ito po, sinweruhan siya. Ayan. Siya, lagi ko siyang katabi kasi nangingi siya ng energy sa akin. Tapos ngayon, tinutulak mo ko. Kanina, hindi naman ganyan. Tapos ito po yung kwarto ko. Halika. Uy! Papanik ako dito. Ito po, ginawa naming loft type kasi di ba dati binabaha kami. So, pinagkasya namin yung pamilya namin dito sa loft type naming bahay. Umanik tayo. Magulo din dito. Promise. Ayan. This is supposed to be my room. Halika. Yan! This is supposed to be my room. Ito, kalahating tao lang po ang kasya dito. So, pag tumayo ka, mauuntog ka. So, pag panik mo ng hagdan, hihiga ka at matutulog ka. For the longest 2 weeks,
Doon po ako sa baba natutulog. Dito, si Lelay. Si Lelay po kasi ang katabi ko. So, parang si Lelay kasi yung nag-iisa kong babae, kaya gusto ko siyang bantayan. Parang ayaw nga niya talaga akong katabi, pero napipilitan siya kasi gusto ko siyang ma-monitor and all. Although si Lelay ay 19 na, makikilala niyo yun mamaya. Sa atin ba dalawa, madalas ba tayong mag-away? Yes. Regarding? Yung sa ko na lang talaga, sa pagsagot ko na lang talaga madalas. Oo. Yung sa hindi ko masyadong paggawa ng chores. Yung ganun lang, pero very minimal. Naniniwala ako at napaka-proud kong sinasabi lagi to na meron akong mga mababait na anak. Kagaya ng tinanong ko kay kay Uno, ikaw Lelay, given a chance, halimbawa, binigyan ka ng panibagong buhay, tapos tinanong ka ni Lord, oy, sino bang gusto mo maging nanay? Ikaw pa din. Kasi may reason ako dyan. Perfectly good reason. Totoo? Lahat ng tao may flaws. Hindi rin madali maging nanay. So, hindi mo ma-fulfill technically as in everything na needs ng bata. Through emotional, to physical, to material needs. Pero, si mami pa rin talaga kasi na-fulfill niya naman kahit papano parts of those needs talaga. Kahit di ko nabibili yung mga gusto niyo talagang mga mamahalin. Ay, hindi. Di rin siya mahilig mamahalin. Promise, oo. Yung mga laboys ko lang, napag-gusto syempre nila ng mga rubber shoes na magaganda. Yun, tinutone down ko. Kasi sabi ko sa kanila, paano yun, hindi natin kaya? So, alimbawa, mabili ko man yung sapatos mo, Maggi chicken cube ang ulam natin. Imbis na diba? So, priority namin talaga food, which is mahilig din kami. O sige, magbigay ka ng sikreto ng bahay natin bilang house tour to. Anong sikreto ng bahay natin na probably nakita nila or hindi man nila nakita, ano yung marireveal mo sa ating mga sweethearts? Hindi kami yung naghuhugas. Totoo. Siningang. Di silang naguhugas, kundi ang ate ko. Alam mo, yun ang naluloka ko sa kanila. There was a time sinabi ko sa ate ko, wag mo pinababayaan, ikaw naghuhugas lagi ng pinggan. Kailangan may oras sila. So may almusal, tanghalian, at saka gabihan. Nasusunod yun kapag naggagano kami. Madalawang araw lang. 2 weeks. Hindi totoo 2 yan. weeks, nagto 2 weeks kami. Yun yung pinakamahaba na. 2 days, ganyan. Hindi. Nag-aaway sa harapan ko. Tapos unti-unti na, parang wala nang naguhugas. Ano nangyayari? So, ang mangyayari doon, kahit yung dinner time, wala ako rito. So, naiiwan pala yung hugasan. After maiwan ang hugasan, yung ate ko, since si ate, halimbawa, nakatoka siyang magluto. Since si ate ang magluluto, ang gagawin ni ate, lilinisin muna niya bago siya magluto. Napakagaling ng mga anak ko, mga style nila, di ba? Totoo naman yun, in all fairness. Tapos ayan, same, abubot ni Tart, ganyan, simple lang. Pero yung mga pambahay ko po, nandito yung, ayan ang wardrobe ng pambahay. Tapos, yung iba kong mga accessories, mga skincare, andyan. Hindi lang po aking skincare yan, pati kay Lelay. Dahil dalawa naming kwarto to. Yan na. Tapos may TV, apakayabang. Oo, pero dito po nakakapag-relax kami. Pag wala po sa baba ang mga pusa, nandito din po. Kasi kami ni Lelay talaga ako ang lola ng mga pusa, siya pa rin ang nanay ng mga pusa. Kaya, nasa amin yan. Tapos nagdadala ng tubig kasi nga, pinatamad bumaba. Tapos ito, pakita ko lang, malaking impact sa akin to dahil ito ang ref ng Bex Battalion! Woo! Ito mga kabibis, ito ang ref ng Bex Squad na nandito na po sa akin. Yan, sige, let me open it. Buti na lang may laman. Kasi naiya naman ako pag wala. Oo. So, syempre, pati pagkain ng pusa nandito sa loob. Ayan. Ito, I love this. This is my go-to drink. Ayan. Kasi para sa mga nag-watch out ng sugar. Ayan, ganyan po yung meat products. Pag namili, ibabalot, ganyan. Ayan. So, ito, next. Tapos ito mga binigay ng mga kaibigan. I travel all the time, pero nabulok na yung mga dati kong ref magnet. Inano ko na siya. At tinapon ko na yung iba. Tapos ito yung mga binigay ng mga friends and mga pinuntahan namin. Kagaya ng, ito, pinuntahan ko, tsaka yung Hong Kong. Macau, hindi ako nagpunta, binigay lang yan. Tapos, syempre, di ko may aalis na mag-isip about family in case of emergency. So, may go-to bag po kami.
Yan, may kasamang bigas, delata, noodles, ganyan. Kompleto yan. Ika na? Dito na tayo sa, oh my God, ang gulo. Ito kasi ay laundry. Okay. Paglabas, makikita nyo po yung mga sapatos ng anak ko. Ayan, dyan sila. Siyempre, may baseball bat para pag may umatake, hatawin na lang natin. Ganon. Ito po yung aming kitchen. So, yung aming kitchen ay nasa labas ng bahay. Wala pa pong pinto at ang pusa ko yung lumama. Tapos, ito po yung aking CR na sa totoo lang, lagi kong mini-maintain. Ito yung in my own little way. Pag nandito ako, ito yung kinakalikot ko. Okay? Yehey! Ito ang CR na katulong ko si Chad Kinis at si Miss Kai Cortez sa paggawa. Because nung ginawa po ito, during that time, walang-wala pa ako. So, ayan, yung heater na to, kay Kai Cortez to. Ganyan. Binili ko sa GC na binigay niya sa akin. Ayan, tapos ito, everything here. Ayan, katulad nito, yung bagong to noon. Bago pa yan noon, si Chad naman yan. Dito ang CR ng mga nandito sa bahay. Ganyan lang, kasimple, maliit lang to pero comfortable naman. Tapos dito yung aming hugasin, platuhan, saingan. Tubig ko ay hydrogen water. Wow! Kasi clinically proven okay. So technically, ang kusina ko po ay nasa harap ng aking garahe. Ito po yung lutuan. Naku, kakaluto lang, kakalunch mo lang namin. Nasa labas po talaga siya, wala pa po akong pinto. Tapos, ito na po yung kotse. Ito yung sasakyan namin. Tapos, ito yung ginagamit ni Uno pangpasok niya sa school. Tapos, ito pong pagpanik. Ito po yung kung saan natutulog si Uno. So, kasya pa naman ng ulo ko. So, dito nag-weights ang anak ko. So, eto ang kanyang study. Study, tapos mga kung anik-anik niya. Ayan, nandyan. Magkahalo po si Ping dito, tsaka si Uno, ha. So, dito yung kanyang laptop, tapos dito yung kanyang wardrobe, may mga tambak dito. Eto naman po yung room ni Uno. Amoy lalaki. Ayan. Eto po yung room ni Uno. So, dyan lang siya natutulog. Ito yung kanyang music person si Uno. And lahat ng anak ko marunong maggitara. Lahat kaliwete. So, iisa lang yung namin, pangkaliwa po ito. Lead guitar. Tapos meron siyang, keyboards. Tapos yan lang, nag-aaliw-aliw siya. Tapos syempre, mga nagbubuhat. Tapos, dahil sa kanya yung kotse naka-assign kay Uno, nasa kanya lahat ng mga tools namin. Yan. Tapos, pag tinignan mo rito, andito na yung napakaganda naming village. Ay. Ito yung safe space ni Uno na sinasabi ko sa inyo na introvert ang anak ko na sa totoo lang, kayang lumipas ang araw kahit di niya ako nakikita. Hindi pa siya nag-ayos niyan, ha. Tinanong ko siya kanina, hindi pa siya nag-ayos niyan. Pero, medyo systematic siya. Masakit lang sa mga mata natin, pero mas systematic siya kaysa sa babae ko tsaka kay Ping-Ping. Ayan. Tapos dito, pwede kang mamintal. Parang nalulula ako. Halika na. So, dito ang aking ito sa mga Bex Squad yan, na mga display, inaayos pa namin kung saan namin ilalagay. Sa gulo ng bahay ko, syempre, wala pa akong paglalagyan. Kaya nandito pa lang siya. Tapos dito ang aming dirty kitchen. As you can see, true to its name, dirty kitchen. Dirty talaga siya. Tapos dito ang aming laundry pack. Ito po yung bahay namin. So, since kakalaba lang, ayan, ang daming sinampay. Hali kayo. Ayan walang ayos-ayos yan. Ito yung dating binabaha, pinaayos lang namin para makatulog dito ang anak kong may apo na ako. So, kung bibigyan ka ulit ng panibagong buhay at papipiliin ka ng nanay. Okay lang ako kung sasabihin mong small laude, ha? Ito yung Ay. Si mami yung mag-shape sa amin kasi lahat.